Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV News! Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong statement ni Sara Duterte at sagutin din natin yung bumaharin po ng atake, no? Grabe po itong atake talaga kay Sara Duterte. At sa mga Duterte, hindi po naglulubay, no? Sa isang banda, positibo po dahil hindi po kinakailangan mag-hire ng mga press people, magbayad ng tatalakay kay Sara Duterte. Pero sa isang banda, hindi po tumitigil. Ang tapang po ng statement na to, parang ibang klase na po. Parang kung susuriin nyo mabuti itong statement ni BP Sara Duterte, iba na po, no? Nasa ibang level na tayo. Wala pong deklarasyon na talagang hindi na po siya umaasa sa dito po sa mga House of Representative at sa iba pa, no? Ang inaasahan niya na po yung kapangyarihan ng taong bayan. Ay nako, kung aasahan ni BP Sara ang kapangyarihan ng taong bayan, sigurado na mailuluklok talaga siya at yun ang magiging kakampi niya. Kung sakaling tatakbo siya as president, no, sa susunod na eleksyon, kahit hindi niya gusto yun, pero malamang itutulak siya dyan na mapatakbo siya ng bilang presidente. Ilalaban talaga ng taong bayan yan. Yan ang mga nagiging kakampi niya ngayon, yung nagiging boses niya, yung taong bayan. Kasi napakalaki ng tiwala sa kanya ng mga tao. Niluklok siya bilang vice president, nagtiwala sa kanya. At hanggang ngayon, maraming tao ang lumalaban para sa kanya. Kaya kahit na siya mag-isa, malamang kayanin niya yan. As tatakbo siya as independent, pwede rin. Depende, malayo pa naman ang eleksyon Dapat nga hindi pa pinag-uusapan yan Pero yung mga apektado, malayo pa yung eleksyon. Takot na sila kay BP Sara, kaya talaga nila hinihila. Hilahin ka namin dito. Di ba? Pag-usapan din po natin ito pong chacha, no? Na dineklara na ni speaker. Si speaker po mismo yung nagdeklara, no? Na isusulong nila. At sabi naman po ng isa pang congressman, kung di ako nagkakamali, yung pumalit kay Gloria Macapagal. Sinabi niya po na igugo o iisip sila na makapag-chacha kahit hindi po kasama ito pong Senate. Nakakatakot po to. Mukhang at all cost, talagang tambing-tambi na po ang datingan. Magandang araw sa atin lahat. Hanggang dito na lang. Ay, hindi pa pa. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bakit po nila hinahanapan si BP Sara Duterte? Wala kasing maipanira Hindi po kumakagat yung mga tao sa BP Sara resign. Mag-resign daw sa DepEd. Yan po ang nila hanggang ngayon, hanggang kanina. Naawa na po ako rin sa Justin Manila. Nananawagan na resign Sara Duterte. Paano yung pagre-resignin si Sara Duterte? Ang DepEd po, ang most trusted. Pagre-resign ninyo yung most trusted, yung least trusted, yun ang pag-resign ninyo. Yung most trusted na departamento, bakit nyo pinagre-resign? Yan yung sinasabi natin Kung ano yung effective, no, na departamento, yun ang gusto nilang mawala. Walang naniniwala, top performing bukod sa most trusted. Nag-aaksaya kayo panay promote ninyo picture. Ayaw nga kasi nila ng most trusted. Gusto nila most untrusted. Kapag most untrusted, hindi pinapansin.
Kapag most trusted, sigurado papansinin ng papansinin. Dito, bigay ng tulong dito, no? Bigay ng mga tulong card, 20 pesos na bigas. Malalaking pangalan, malalaking muka. MR, wala pong epekto sa tao yan. Mahal ng mga tao yung mga Duterte. Kaya, sa dami na nagagawa ng mahal ng mga tao, Vice President at saka ng DepEd Secretary, parehong si Sara Duterte yun, tsaka ng NTF-ELCAC. Talagang kahit hindi po magbayad si Sara Duterte ng PR, kahit wala po siyang binabayaran ng mga vlogger, araw-araw po siyang nasa news. Kasi araw-araw pong may naninira sa kanya. Mahihina pong uri na nilalang tong mga kalaban natin. Alam niyo, sa totoo lang, hanggat sinisiraan nyo ang isang tao, sinisiraan nyo, pero alam nyo naman sa sarili nyo na maganda yung track record niya sa mga tao, tapos sinisiraan nyo siya araw-araw, talagang pinupunan nyo siya, binabatikos nyo siya, syempre nababalita siya ng nababalita. No? Hindi siya makakalimutan ng mga tao talaga. No? Kumbaga, hindi na nga siya nakakalimutan ng mga tao eh. Talagang isinisiksik nyo pa sa mga tao na talagang hindi siya dapat makalimutan. Di lalong hindi siya nakakalimutan. Mas lalo siyang lumalakas. Mas lalo siyang nakikilala. Mas lalong nalalaman kung sino siya. Mali talaga yung strategy nila. Kung bakit? Hindi sila natuto sa karanasan nila. Akala nila, siraan si Sara Duterte, mananalo yung mga kandidato nila. Nangyari na yan dati. Parang ibang klase. Okay. Sa usapin, eto po, basahin po natin. Ito, mabigat tong sinabi ni Sara Duterte na to. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino na sumuporta at nakisalaban sa laban ni na Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey K. Eric Celis. Sa una pa lang po, pansinin niyo po yung wordings ni Sara Duterte. Nakiisa sa laban, hindi po nakiisa na sumuporta. No? Sa pagkakakulong laban. Unang statement pa lang. Maraming salamat sa mga Pilipinong nakiisa sa laban. Laban na to. Yan po yung pinahiwatig niyan. Okay. Pinakulong sila Eric Badoy, etc. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na pinamalas nila Dr. Badoy at Ka Eric. Kaya magkakaroon kayo na ideya kung saan tayo patungo eh. Mga kapatid, ito po ang tunguhin ngayon. Nagbibigay na po ng direksyon ang ating leader, si Vice President Sara Duterte. Sa mga nalilito pa rin po, ito na po yung mga direksyon na binibigay sa atin. Laban. Kahangangan, tapang at tatag na pinamalas nila Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Lumalaban tayo para sa ating karapatan at saligang batas. Simbolo sila ng ating bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. So, sino po yung sinasabi ni Sara Duterte? Bayan. Bayan po. Si Eric at si Badoy sumisimbolo sa bayan na naninindigan sa tama. So, meron pong bayan na naninindigan sa tama. Kung may naninindigan sa tama, malamang sa mali. Yung mga nagpakulong sa kanila, yun yung naninindigan sa mali. Parang ano yan eh, sa pelikula may bida. Hindi pa pwedeng mawala ang kontrabida. Kaya may naninindigan sa tama, may naninindigan sa mali. Yung mali, yung tama gusto nilang gawing mali. Yung mali gusto nilang gawing tama. Ang gulo nila. Ayaw nila na maging tama ang direksyon ng taong bayan. Gusto nila maging mali palagi. Pero nagtataka ka yung mga dati na mga namumuno, no? Hindi nila ginaganyan, hindi nila pinupuna. Partida. Busy pa lang yan. Lalo na kung maging presidente yan. Kasi yun ang kinakatakot nila, yung maging presidente yan. Baka lalong hindi sila makaporma. Siyempre, ayan na. Sa tatay nga niya, hindi sila nakaporma. Diyan pa sa anak. Siguradong mas matala si BP Sara niyan, malamang. Baka mamaya magaya sila dun sa sheriff. Pinagbibigyan lang kayo ni BP Sara. Pag na-uppercut kayo niyan, ako, tanggal ang bagang niyo sigurado. Okay, tuloy po natin pagbabasa. Una na nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist o NTF-ELCAC. Yon, si Dong Gonzales. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. So, pinasalamatan, kinikilala natin
ang mga PMA alumni. Marami po sumusuporta. Ngayon po, 400 na yung nakapirma. 400 na po. Na dating PMA, dating mga sundalo. Hindi ko alam kung mga dating sundalo, malamang kasalukuyan. Kinikilala natin na magigiting na retired Philippine PMA. Yan. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Kung nananawagan tayo ng maayos ng pamahalaan kasama nitong mga PMA alumni at mga retired at mga kawal ng AFP, ibig sabihin, sa kasalukuyan, nakikita ni BP Sara na merong hindi kaayusan sa pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media, practitioner, professional IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Dr. Eric. Ito po ang pinaka-importante sa sinabi ni Sara Duterte, kapit lang po tayo. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa Tama para yun, sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. So hindi na po ito yung nagkakaisang mga tauhan ng pamahalaan. Nang sinasabi na bayang nagkakaisa para sa pagsusulong ng ating karapatan. Hindi po na natin, no? Kung gusto po natin maisulong yung ating mga karapatan, katarungan, katotohanan at pagtatatag na mapayapa at matibay na bayan, ang kapartner po natin, ang kapangyarihan po natin ay ang kapangyarihan yung bayang nagkakaisa. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Balita ang Pinoy TV. At syempre, natungayan din natin yon si Sir Badong Aratiles. Ayan, mga katunay, ha? Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Diba? Mas malakas talaga ang tinig ng taong bayan kapag nagsama-sama yan. Kapag ang lahat ay nagkaisa, no? Kahit gaano ka pang kataas, kaya kang pabagsakin yan. Kung mali ang ginagawa mo, hindi papayag ang taong bayan na ipagpatuloy mo ang maling ginagawa mo. Ngayon, kung tama, is nasa likod mo ang taong bayan. Yan yun. Kaya talaga nagiging kakampi ni BP Sara dito is ang taong bayan. Kaya mga katunay, na masasabi nyo, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.